Sa susunod na eksena, nakita natin ang pulang buhok na batang lalaki na tinalo ang isa sa mga estudyanteng nasa unang taon. May ngiti sa kanyang mukha habang sinasabi sa kanyang kalaban na mas magaling siya rito. Ngunit, may nakakatakot na ekspresyon sa mukha ni Patricia habang sinabihan niya ang batang lalaki na nagngangalang Park Jaemin na magpakita ng respeto. Nang inig si Jaemin nang makita niya ang hitsura ng kanyang instructor. Agad siyang humingi ng paumanhin sa kanya. Iniabot niya ang kanyang kamay at tinulungan ang kanyang kalaban na tumayo. Sa pagtatapos ng klase, nanalo ang lahat ng pangalawang taong estudyante sa kanilang mga laban. Napagtanto ng mga estudyanteng nasa unang taon ang agwat sa pagitan nila at ng kanilang mga senior. Dahil dito, nagsimula silang magpakita ng respeto sa kanila. Lumipat ang eksena, at nakita natin si Charlotte na naghuhugas ng kanyang mukha. Nakatayo si Helmut sa tabi niya habang nililinas niya ang kanyang mukha. Tiningnan ni Charlotte ang ating bida sa kanyang mga mata. Tumitig lang si Helmut sa kanya. Nagpa siya si Charlotte na batiin ang kanyang senior. Bumati rin si Helmut. Habang nakatingin sa dalaga, nag-isip ang ating bida kung dapat na ba niyang itanong kay Charlotte ang kanyang mga katanungan ngayon. Gusto niyang itanong kay Charlotte ang tungkol sa pangalan sa kanyang pendant. Nais malaman ni Helmut ang tungkol kay Margaret Irene. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang pag-uusap. Nagtanong siya sa sarili kung dapat na lang niyang diretsuhin si Charlotte. Agad niyang itinaboy ang ideyang iyon mula sa kanyang isipan. Naniniwala siyang walang mabuting maidudulot ang pagmamadali sa paghahanap ng sagot. Alam ni Helmut na ilalantad niya ang kanyang sarili kung ibubunyag niya ang pangalan ng kanyang pamilya. Muli niyang tinitigan si Charlotte ng malalim at inisip kung ano ang gagawin nito sakaling malaman niyang may binhi siya ng kadiliman. Alam ng ating bida na anumang tao, lalo na ang isang maharlika, ay kakampi sa templo sa ganitong sitwasyon. Sigurado si Helmut na kahit si Ethan ay ipagkakanulo siya kapag nalaman ang kanyang lihim. Nagsimulang manginig si Charlotte nang mapansin niyang kakaiba ang tingin ni Helmut sa kanya. Naalala niya ang ating bida bilang ang nakakatakot na senior na pinaglalaroan si Jeffrey sa kanilang laban. Naisip ni Charlotte kung may nagawa ba siyang mali laban sa ating bida. Kaya't tinanong niya si Helmut kung may gusto ba itong sabihin. Sa pagkarinig sa boses ni Charlotte, nagbalik sa katinoan si Helmut. Sinabi niya sa dalaga na wala siyang nais sabihin. Ipinaliwanag ni Helmut na nakita niya ang husay nito sa laban. Sinabi niya na magaling ito. Tinawag ni Charlotte ang pangalan ng ating bida at sinabing mahusay rin siya. Nagulat si Helmut nang malamang alam ni Charlotte ang kanyang pangalan. Tinanong niya ito kung paano niya nalaman. Natatawa si Charlotte sa reaksyon niya. Sinabi niya sa ating bida na kilala siya ng lahat sa departamento ng eskrima. Hindi natuwa si Helmut sa ideya na may kakaiba siyang reputasyon sa kanilang departamento. Sinabi ni Charlotte sa ating bida na nais din niyang makipaglaban sa kanya balang araw. Nagulat si Helmut sa narinig. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Nang makita ni Charlotte na hindi ito tumutugon, sinabi niyang maaari silang magduelo anumang oras na may libreng oras si Helmut. Hiniling niya na huwag itong ma-pressure. Sinabi ni Helmut na wala siyang problema rito. Masaya si Charlotte nang marinig ito. Habang dahang-dahang hamihip ang banayad na hangin, sinabi ni Charlotte sa kanyang senior na inaasahan niya ang kanilang laban. Nagulat si Helmut nang mapansin niya kung gaano kaganda ang dalaga. Habang nakatitig siya rito, biglang dumating si Asuka upang gambalain siya. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ng ating bida at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Tinanong din niya si Charlotte kung kilala niya ang ating bida. Sinabi ni Charlotte kay Asuka na nagkataon lamang na nagkita sila ni Helmut. Ngumiti siya sa ating bida at sinabing hindi na siya makapaghintay sa kanilang laban. Matapos sabihin ito, siya ay umalis. May mapanuksong ngiti sa mukha ni Asuka nang tanungin niya ang ating bida kung nag-e-enjoy itong makipag-usap kay Charlotte. Tinabig ni Helmut ang kamay ni Asuka at sinabing mali ang iniisip nito. Hiniling ng ating bida kay Asuka na tigilan siya sa kakakapit. Pagkasabi nito, naglakad siya palayo.
Nay na si Asuka nang makita niyang malamig ang pakikitungo ni Helmut. Tinanong niya ang ating bida kung tama ba ang hinala niya tungkol kay Charlotte. Sagot naman ni Helmut na wala siyang ganoong iniisip. Sinabi niya sa baliw na aso na hindi siya katulad nito. Nay na si Asuka sa narinig. Tinanong niya si Helmut kung ano ang mali sa pagiging katulad niya. Hindi siya pinansin ng ating bida. Lumipat ang eksena, at nakita natin ang ating bida na nagbabasa sa isang silid. Habang nag-aaral, nakatagpo si Helmut ng isang problema. Tinawag niya si Alea at tiningnan ito. Tumugon si Alea sa kanyang tawag. Magtatanong na sana si Helmut nang mapansin niyang may kakaiba. Matapos ang paulit-ulit na pagkatalo kay Darian, hinasa ni Helmut ang kanyang pandama sa mataas na antas. Sinasabi ng kanyang pakiramdam na nasa panganib siya. May kaba sa kanyang mukha nang tanungin niya si Alea kung may nangyayaring masama. Isinara ni Alea ang librong binabasa niya at sinabi sa ating bida na may tanong siya para sa kanya. Tinanong siya ni Helmut kung ano ang kanyang katanungan. Tinanong ni Alea si Helmut kung totoo bang may estudyante mula sa unang taon na nag-aya sa kanya sa isang date. Nabuga ni Helmut ang tubig na iniinom niya nang marinig ito. Nang makita ni Alea ang reaksyon ni Helmut, naniwala siyang totoo ang tsismis. Sinabi ni Helmut sa kanya na hindi iyon kailanman nangyari. Ibinunyag ni Alea kay Helmut na kumalat na ang tsismis sa buong paaralan. Narinig ni Alea na maganda raw ang babaeng nag-aya kay Helmut. Tinanong niya ang ating bida kung masaya ito sa kanyang bagong kasikatan. Tinanong ni Helmut si Alea kung galit ito dahil sa tsismis. Naiinis si Alea nang marinig ito. Sinabi niya sa ating bida na hindi siya galit. Ipinaliwanag ni Helmut kay Alea na hindi totoo ang tsismis. Ipinaalam niya kay Alea na gusto lang ni Charlotte na makipaglaban sa kanya sa isang duelo kapag may libreng oras siya. Sinabi ng ating bida kay Alea na kaya niyang magsinungaling sa iba, pero hindi sa kanya. Binuksan muli ni Alea ang kanyang libro matapos marinig ang sinabi ni Helmut. Sinabi niya rito na magtitiwala siya sa kanyang mga salita. Napagtanto ni Alea na hindi na niya dapat pinaniwalaan ang ganoong kahangalan na tsismis. Sinabi ng ating dalaga kay Helmut na may mahalaga siyang gustong sabihin sa kanya dahil ito ang kanyang kasama sa silid at pinakamalapit na tao sa kanya. Sinabi niya sa ating bida na napakababa ng kanyang pagbabantay sa sarili. Itinuro ni Alea si Helmut at binalaan itong huwag basta magtitiwala sa mga babaeng lumalapit sa kanya. Sinabi niya na malamang ang mga babaeng lumalapit sa kanya ay sinusubukan lamang na mapalapit sa kanya. Nagulat si Helmut sa narinig. Naniniwala siyang masyadong nagiging dramatiko si Alea. Sinabi niya rito na iba si Charlotte. Sumagot si Alea at sinabing siguradong tama siya. Ipinaalala niya kay Helmut kung gaano karaming tao ang sumusunod sa kanya. May seryosong ekspresyon sa kanyang mukha habang sinasabi sa ating bida na ang ilan sa kanyang mga stalker ay matatalino. Sinabi niya na may ilan sa mga stalker niya ang nagbibihis bilang lalaki at palihim na pumapasok sa dormitoryo. Itinuro niya ang ating bida at sinabing maaaring isang tusong manderaya ang isang stalker na kayang lokohin siya sa pamamagitan ng kanilang pag-arte. Sa wakas, naintindihan ni Helmut ang punto ni Alea. Tinanong niya si Alea kung dapat ba siyang lumayo kay Charlotte. Nagulat si Alea sa tanong na iyon. Sinabi niya sa ating bida na nagbahagi lang siya ng ilang detalye tungkol sa mga stalker. Sinabi niya kay Helmut na siya pa rin ang dapat magdesisyon. Hindi nakita ni Helmut kung bakit papaikot-ikot si Alea sa kanyang sagot. Sinabi niya rito na diretsuhin na lang siya at sabihin kung dapat nga ba siyang lumayo kay Charlotte dahil hinala ito. Sinabi ni Helmut kay Alea na wala siyang pakialam kung hindi niya makita si Charlotte. Nagulat si Alea sa narinig. Lumingon siya palayo at sinabing bahala na ang ating bida sa gusto niyang gawin. Sinabi niya sa ating bida na palaging magduda sa isang babae kung basta-basta na lang itong lalapit sa kanya. Sinabi ni Alea kay Helmut na maraming babae ang kayang pagtaksilan siya sa likuran dahil isa siyang karaniwang mamamayan. Tahimik lang na nakinig si Helmut habang nagdadaldaw si Alea. Masaya ang ating bida na makita na pareho pa rin si Alea.
Hindi niya napansin na gwapo pala siya at sapat ang kanyang hitsura upang makaakit ng maraming babae. Sa susunod na eksena, nakita natin si Sean na nakatitig sa isang bagay na may pagkabigla sa kanyang mukha. Nakatingin siya sa isang karatula ng sarado na nakapaskil sa labas ng isang kainan. Napaluhod si Sean at sumigaw. Nagsimula ang problema ni Sean ilang sandali ang nakalipas. Lumipat ang eksena at nakita natin si Alea na nagbabasa ng isang papel. May seryosong ekspresyon sa kanyang mukha habang binabasa ito. Maingat na tinitigan ni Helmut, Asuka, at Sean si Alea habang binabasa niya ang papel. Nang matapos niya itong basahin, sinabi ni Alea sa ating bida na sa wakas, nagbibigay na ito ng maayos na sagot. Nakahinga ng maluwag si Helmut sa narinig. Si Sean at Asuka ay masaya para sa ating bida. Pinuri ni Asuka si Helmut sa kanyang pag-unlad. Sinabi niya kay Helmut na unti-unti nang nagbubunga ang kanyang nakakabaliw na mga tinuturo. Hindi maintindihan ni Alea kung bakit sobrang saya ni Asuka. Ipinaalala niya rito na si Helmut ay kanilang kakompetensya. Tinanong niya ito kung bakit siya masyadong nasa sabik. Itinuro niya ang ating bida at sinabing hindi perpekto ang kanyang mga sagot. Sinabihan niya si Helmut na patuloy pa ring magsumikap sa pag-aaral. Ipinaalala niya rito na ang layunin niya ay maging nangungunang estudyante sa klase. Sinabi niya sa ating bida na nasa panimulang linya pa lamang siya ng kanilang plano. Hiningi ni Asuka kay Alea na hayaan si Helmut na maging masaya sa kanyang tagumpay. Sa may ningning ng ngiti sa kanyang mukha, hiniling ni Sean sa grupo na makinig sa kanya. Sinabi niya sa grupo na naghanda siya ng isang espesyal na event para sa kanila dahil nagsusumikap sila sa kanilang midterm test. Sinabi niyang perpekto ang event dahil magaganap ito bago ang kanilang pagsusulit. Nagulat si Asuka sa narinig. Pakiramdam niya ay biglaan ang event na ito. Sinabi ni Sean sa grupo na hindi sila maaaring magpuyat sa pag-aaral ng walang merienda sa hating gabi. Inimbitahan niya ang grupo na sumama sa kanya sa isang kamangha-manghang Waffle House. Hindi makapaniwala si Asuka na talagang inimbitahan sila ni Sean sa isang kainan. Tinanong niya si Sean kung paano ito nakakahanap ng oras sa pag-aaral kung palagi itong lumalabas upang kumain. Sinabi ni Sean kay Asuka na hindi mabubuhay ang tao nang walang tinapay. Tinanong niya ang grupo kung sasama ba sila sa kanya. Sinabi niya na siguradong pagsisisihan nila ito kung hindi sila sasama. Ayon kay Sean, ang mga waffle ay bagong luto at sinasamahan ng isang patong ng matamis na strawberry cream. Napalunok si Alea habang iniisip ito. Sinabi niya kay Sean na wala siyang problema sa pagsama. Tinanong ni Asuka si Sean kung matalino ba ang desisyon nilang lumabas ng ganoong oras. Tinanong niya si Sean kung may bukas pa bang restaurant. Sinabi ni Sean kay Asuka na ang nightlife sa Baden City ay napakasigla. Ipinaliwanag niya na maraming restaurant ang nananatiling bukas sa gabi upang makuha ang mga estudyanteng nag-aaral hanggang 10 oras. Nagulat si Helmut sa narinig. Lumipat ang eksena at bumalik tayo sa kasalukuyan. Nakita natin si Sean na umiiyak sa lupa. Hindi siya makapaniwala na hindi matutuloy ang event na pinlano niya. Matagal na niyang gustong magkaroon ng isang group outing. Sinabi ni Alea kay Sean na maaari naman siyang kumain mag-isa sa restaurant sa susunod. Habang tumutulo ang kanyang luha, sinabi ni Sean kay Alea na ayaw niyang gumawa ng isang bagay na ganoon kalungkot. Tinanong ni Alea si Sean kung gusto na ba nitong bumalik sa dorm o pumunta sa ibang restaurant. Napagtanto ni Sean na sayang lang kung babalik sila sa dorm. Sinabi niya sa grupo na mas mabuting pumunta na lang sila sa ibang restaurant. Sinabi niya sa grupo na may isa pang restaurant sa kanto. Hinila ni Alea si Sean pataas at sinabihan itong ipakita sa kanila ang daan. Nagulat si Sean sa ginawa ni Alea. Hindi siya makapaniwala na hindi ito nagrereklamo. Tinanong niya ito kung talagang okay lang ba sa kanya ang pagbabago ng plano. Lumipat ang eksena at nakita natin ang grupo sa loob ng isang restaurant. Habang nasa loob, tiningnan ni Asuka ang menu. Nagulat si Asuka nang makita niyang sobrang mahal ng mga sandwich. Hindi maintindihan ni Sean kung bakit umaarte si Asuka na parang wala itong pera.
Tinanong niya si Asuka kung hindi ba ito nakatatanggap ng pinansyal na suporta. Isiniwalat ni Asuka kay Sean na tuition fee lamang ang sinusuportahan ng kanyang pamilya. Nagulat si Sean sa narinig. Sinabi niya kay Asuka na mas malala pa pala ang sitwasyon nito kaysa sa kanyang inaasahan. Tinanong niya si Asuka kung hindi ba ito nakatatanggap ng scholarship fund bilang nangungunang estudyante sa klase. Napagdesisyonan ni Sean na asarin si Asuka. Tinanong niya ito kung masyado ba siyang nagtatanong tungkol sa scholarship nito. Naloko si Asuka sa pang-aasar ni Sean. Sinabi niya kay Sean na ipapakita niya rito kung bakit siya isang iskolar. Habang hinihila ni Asuka ang buhok ni Sean, sinabi ni Alea sa grupo na mas malinis ang restaurant kaysa sa kanyang inaasahan. Ipinaliwanag ni Sean sa kanya na kailangang sobrang linas ng restaurant dahil karamihan sa mga estudyante ay mga maharlika. Kung may makitang anumang banyagang bagay sa loob ng establishmento, maaaring ipasara ito. Tinanong ni Sean si Alea kung bakit palagi itong tumitingin kung malinis ba ang isang lugar. Naniniwala si Alea na isa itong napakawalang kwentang tanong. Ito ay dahil ang mga mage ay kadalasang sensitibo kahit sa pinakamaliit na butil ng alikabok na maaaring makaabala sa kanilang mga eksperimento. Sinabi ni Alea kay Sean na siya ang hindi normal. Naiirita si Sean sa narinig. Sinabi niya kay Alea na ang spirit magic ay napakasensitibo. Sinabi ni Alea sa binata na ang mga espirito ang sensitibo, hindi ang tao. Habang nagtatalo sina Alea at Sean, tinanong ni Asuka ang ating bida kung nakapag-order na ba siya. Habang mainit pa ang pagtatalo, dumating ang waiter at inilapag ang pagkain ni Sean sa harap niya. Sinabi ni Sean sa grupo na siya ang unang nakatanggap ng pagkain dahil basic meal lang ang kanyang in-order. Tinanong niya ang grupo kung ano ang mga in-order nila. Sinabi ni Asuka kay Sean na basic meal din ang in-order niya. Habang nag-uusap ang mga lalaki, inilapag ng waiter ang pagkain ni Helmut sa mesa niya. Mas malaki ng husto ang sandwich ni Helmut kaysa sa karaniwang laki. Tinawag ng waiter ang pagkain na Greta Swordsmanship Department Special. Nagulat ang buong grupo sa in-order ng ating bida. Pati si Helmut ay gulat sa laki ng kanyang pagkain. Biglang tumawa si Asuka at tinanong si Helmut kung bakit siya umorder ng ganoong klaseng meal. Tinanong niya ang ating bida kung balak ba nitong kainin ang sandwich sa pag-uwi sa dorm. Ipinaliwanag ni Helmut kay Asuka na in-order niya iyon dahil nakita niyang ito ay department special. Nagulat si Alea nang marinig na ganoon pala ang department special. Tinanong niya si Asuka kung ang mga estudyante ba ng swordsmanship department ay may tiyan na 5 beses ang laki kaysa normal. Ipinaliwanag ni Sean kay Helmut na ang special na iyon ay isa lamang sales gimmick para i-promote ang restaurant. Dahil sa laki ng sandwich, tinanong ni Sean si Helmut kung gusto niyang tumulong sa pagkain nito. Tinanggap ni Helmut ang alok ni Sean. Habang nag-uusap ang grupo, may lumapit sa kanila. Lumalabas na ito ay si Charlotte kasama niya si Jeffrey. May maliwanag na ngiti sa mukha ni Charlotte nang batiin niya ang kanyang mga senior. Binati ni Helmut si Charlotte. Nakalimutan niya ang pangalan ni Jeffrey, kaya tinawag niya itong ang malakas na lalaki. Nagulat si Jeffrey sa narinig. Sinabi niya kay Helmut ang kanyang pangalan. Nagulat si Charlotte nang makita niyang si Helmut ay bumili ng department special. Sinabi niya sa ating bida na siya at si Jeffrey ay dumating din para kainin ang parehong bagay. Nagulat si Asuka nang makita niyang dumating si Charlotte kasama si Jeffrey. Ipinaliwanag ni Charlotte na gusto raw ni Jeffrey makipagpustahan tungkol sa sandwich. Lalong nagulat si Asuka sa narinig. Tinanong niya si Jeffrey kung bakit ang isang taong kasing laki ng bundok ay makikipagpustahan sa isang babae. Tinanong niya si Jeffrey kung wala ba itong hiya. Nainis si Charlotte sa narinig. Tinanong niya si Asuka kung minamaliit ba siya nito. Hindi maintindihan ni Asuka ang pinupunto ni Charlotte. Ipinaalala ng dalaga kay Asuka na siya rin ay estudyante ng swordsmanship department. Sinabi niya na malakas din siyang kumain. Sinabi ni Charlotte kay Asuka na dapat ay kasing dami ng pagkain ang training.
Tinanong ni Charlotte si Helmut kung ano ang opinyon niya tungkol sa usapan. Nagulat si Helmut na tinanong siya ni Charlotte ng kanyang saloobin. Napansin niya na hahatiin na ni Sean ang sandwich sa gitna. Agad niyang pinalo ang kamay ni Sean. Pagkatapos nito, sumang-ayon siya kay Charlotte. Nay na si Sean sa nakita. Tinanong ni Charlotte si Helmut kung pwede ba siyang sumama sa kanila. Habang nagsasalita si Charlotte, tumayo si Alea at lumapit sa kanya. Hindi maintindihan ni Helmut at ng iba pang mga lalaki kung ano ang ginagawa ni Alea. Kinabahan si Charlotte nang makita niyang nakatitig sa kanya si Alea. Sa seryosong tono, tinanong ni Alea si Charlotte kung kilala ba siya nito. Tahimik lang sina Helmut at ang iba pang lalaki habang nakatingin kay Alea. Hindi nila moari kung ano ang iniisip ni Alea. Habang nakatitig pa sila kay Alea, dahan-dahang hinihiwa ni Sean gamit ang kutsilyo ang sandwich.